Good morning po mga ka-blissful! Yes! Kung napanood po ninyo kanina, ako po ay nagpaligo kay Bo. And ngayon, nandito naman po ako sa ating pong YouTube channel center. Ito po yung malamang nakita nyo na to. Itong lugar na to. Pero, yeah, I'm trying to do all the things that I need to do. And dahil nga po malapit na po ang winter at malapit na rin ang Christmas. Kaya ayan po, ito pong mga Christmas na mga gamit ay nandito na syempre I am so inspired to do all the things kahit po hindi pa Christmas, di ba? Nakaka-relate ba ang mga nanay? And yeah, naiayos ko po itong aray, ouch, ouch, na ano po yung aking tuhod. Yan! Ayan po, oh. May mga libro po ako inilagay dito. Not libro. Mga pocketbooks na possible kong mabigyan ng pansin pagkatapos po ng aking mga pag-aaral sa aking pong mga exam, ay malamang mabigyan ko po rin po ito ng time. Siyempre, gusto ko pong maging maayos ang lahat. Tinakpan ko po niyan para hindi po magkadumi. And yes, gusto kong ayan. At mamaya naman po ay ako ay may mga gagawin. Right now po is mag-aalas 2 na ng hapon. Medyo napagod po ang person. Napagod po ako. Dahil nga po, niliguan ko si Bo. Tapos ako po ay may gustong ilagay na dining table. Doon po sa nilinis ko kahapon na place. Na kung saan ay ang tawag po namin doon ay sunroom. So, yeah, looking forward na matapos ko po yun. Hindi man today is marami pang bukas, di po ba? Pero, yeah, go on. Make it possible. All the things that I am planning to do. And, yes, gusto ko pong mag-good morning sa ating po mga nanay diyan, mga ka-blissful. And I am so inspired every day na kayo po ay makausap at kayo po ay aking makumusta. Maraming salamat po sa inyong time. And hindi ko mapagdugtong-dugtong or hindi ko Siyempre, makukonek-konek ko yung mga gusto kong gawin, di po ba? Like this. Nagkakaroon po ako, nabibigyan po ako ng time na ma-inspired uli na gawin ko po itong pagbablog dito po sa harapan. At kasi nga po, grabe po ang ganda ng ating kapaligiran. Akin po uli kayong papakitaan ng ating kapaligiran. Ayan po. Gusto kong makita. Diba? Ay kung makakakita kayo ng ganito, tapos napaka ano ng inyong isipan. Napaka inspired kayo dun sa gagawin ninyo. At lalo na, lagi po akong ang intention ko po ay makipag-usap sa inyo dahil yun nga po, part na po kayo ng buhay ko, mga ka-blissful. Yeah. Actually, parang hindi matatapos yung mga gagawin ko sa loob ng bahay. Pero mas ginugusto ko pong lumabas. Para iba naman po, iba talaga yung pakiramdam ko pag nandito ako sa labas ng bahay. Kasi masarap huminga. Parang ang pakiramdam ko nga po noong ang panahon po dito is yung panahon noong 1970s. Although ako po'y inianak 1967. Pero, mga probably, sabihin ko ng 80s kasi ako po ay nag-high school nung 1985 po ako graduate.
So, yeah, bata na po ako noong 1970s, di ba? So, yun yung po ang pakiramdam ko dito po sa Canada. Kaya, kung tatanungin po ninyo ako, yes, maganda po ang buhay diyan sa Pilipinas. Madali pong magkapera, madali pong kumita, pero hindi ko pa rin po ipagpapalit yung Canada. Although dito naman po talaga, mahirap din po mabuhay. Kailangan mo rin talagang magtrabaho. Pero, kung panahon lang po ang pag-uusapan, at saka, syempre, kahit saan tayo pumunta, kailangan lang nating maging simple. Simple, kung ano lang yung kailangan, yun lang din dapat ang bibilhin. Ito pong mga bagay na to, itong mga nasa harapan ko, ito po yung mga bigay lang sa akin. And mga bago po, mga nasa box pa. So, syempre, looking forward na makapagbigay, makatulong sa iba, lalo na po yung mga bago dito. And hindi ko na po iniisip ipadala diyan sa Pilipinas kasi yung pong box na ipadadala na worth it, let's say, napuno po ninyo ng mga gamit like mga $500 na mga items, let's say mga bago yung nabili ninyo. Puno na po siguro siya ng mga 500, and then ipadadala nyo po almost $200. So, gagastos ka dun sa isang box ng $700. Napakalaki na po nun eh. Parang ano na siya eh, almost 30. Kasi, hindi. 20,000 pesos is gonna be like 500. Pero yung pong like 700 is like, let's say sabihin na lang natin ng 28,000 pesos. Diba? Ay, napakalaking pera na po yan. Mas better na pera ang ipadala at diyan ipabili. Yes, yung pong mga items dito ay kakaiba. Magaganda. Pero, hindi naman po practical na ipadala yung isang kahon. Ikahon ito at ipamigay. Diyan. Kasi, ito pong mga bagay na ito ay maaaring hindi na natin kailangan diyan sa Pilipinas. Ay, meron po pala akong ikukwento. Kayo po ba nung kabataan po ninyo? Kasi ngayon po, I'm wondering na kung ako lang ay nag-stay sa isang lugar, malamang maayos yung at saka yung mga gamit ko is intact. What I mean. Kasi dahil sa palipat-lipat ng bahay, ang una pong pinuntahan ko nung ako gumraduate ng college is Dubai. Almost 10 years po ako doon, and after 2002, naglipat naman po ng Canada. And after 8 years, bumalik ng Pilipinas. What I mean is, kung ako'y nasa isang lugar lang, maayos yung aking mga gamit at yung aking mga damit, basta yung lahat ng gamit ko is nasa isang lugar lang. Pero yun nga po, hindi naman tayo makaka-choose ng makaka-choose tayo ng life natin, pero hindi po natin kayang yung anong kailangan natin gawin. Yan lang po, and parang marami na naman ako na ikwento. Pero yun naman po ay naisip ko lang na, yun nga, kung ako'y naka-stay lang sa isang lugar, doon ako tumanda, may maganda at maayos ng mga gamit ay nakikita ko kung nasa isang lugar lang. Di po ba? Wala naman po akong hinanakit dun sa nangyari sa aking buhay, and always thinking na this is my life. Opo. Yun yung gusto kong ilagay sa utak ko, na i-accept ko na ito na ako, dito na ako. Kumbaga, kasi kung lalabanan ko pa yung nandito na ako, ano pang mangyayari sa akin, di po ba? And yun lang po, i-share ko lang po sa inyo yung thought na kung nasa isang lugar lang ako. Since then, doon ako sa isang lugar tumanda. Yun, wala naman po kasi di bang permanent sa buhay. Di po ba sinasabi, there is no permanent in life. Di po. Yes. And yeah, God bless you po. God bless you po sa inyong lahat. And have a blessed day. Bye for today. I love you mga ka-blissful. Thank you.